nating ang Panginoon at sa Espiritu't ako'y magbibinyag siya't hahatol. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibigyan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At sa araw na ito, tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ang kapistahan na ito ay nangangahulugan din sa kalendaryo ng simbahan na ito na po ang huling araw ng Kapaskuhan. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa nating batiin ang isa't isa ng maligayang Pasko. Batiin nyo nga ang isa't isa ng maligayang Pasko. Kaya sa mga kabataan na akala nyo pinagtaguan kayo ng mga ninong at ninang nyo noong December 25, pwede pa pong humabol hanggang mamaya, hanggang 11:59. Pwede pang mamasko. Pero mga kapatid, sa huling araw ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang po natin ang pagbibinyag sa Panginoon. At tila para po sa atin, ito yung mga oras o mga araw na hindi na natin nabibigyan ng panahon, na hindi na natin nabibigyan ng importansya. Bakit? Dahil para sa ating mga Pilipino, napakaaga po ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. September 1 pa lamang po, Pasko na sa atin. Kaya nga pagdating ng December 25 ng gabi, ano ang sasabihin natin? Tapos na ang Pasko. At marami sa atin marahil naligpit na yung Christmas decoration. Kasi natapos na nga ang Kapaskuhan. Pero mga kapatid, sa pagdiriwang ng kapistahan na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan na ang Kapaskuhan ay hindi lamang nagpapatungkol sa kapanganakan ni Jesus. Bagkus ang Kapaskuhan ay nagpapatungkol din kung paano ipinapakilala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. Kung paano pinapakilala naman ni Jesus ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kung tutuusin, hindi naman kailangan ni Jesus magpabinyag. Bakit? Dahil tandaan natin kapag tayo ay nagpapaminyag, ano po bang inaalis sa ating buhay? Di ba kapag tayo ay binibinyagan, inaalis nito ang ating pagkakasala.
Pero una po sa lahat mga kapatid, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay walang bahid dungis ng pagkakasala. Pero bakit niyakap ni Jesus ang binyag? Dahil niyakap ni Jesus ang pagkakasala ng bawat isa, ang pagkakasala natin. At nung siya ay bininyagan, kasama doon na nalinis ang pagkakasala ng sanlibutan. Kaya nga, di ba, nung bininyagan ng Panginoon, nagbukas ang kalangitan. Dahil dahil mga kapatid, sa pagkakasala ng mga tao nung unang panahon, nagsarado ang langit. Ngunit nung nagpabinyag ang mahal na pong Jesus Nazareno, sa pagyakap niya ng ating pagkakasala, ang kalangitan ay naging para sa lahat. Ang kaharian ng Diyos ay naging para sa lahat. Kaya nga mga kapatid, magandang balikan din sa buhay pananampalataya natin na hindi lamang si Jesus ang nabinyagan. Bagkus tayong mga mananampalataya ay nabinyagan din. Tanungin nyo nga po yung katabi mo, nabinyagan ka na ba? Anong sagot? Oo, marahil. Tanungin nyo nga po, kailan? Meron po bang nakakaalala ng kanyang araw ng binyag? Meron naman siguro kahit 3, Pero minsan yan yung isang bagay na hindi na natin inaalala. Pero siguro sa araw na ito, magandang balikan na nung tayo'y bininyagan, tayo ay may responsibilidad na tinanggap din mula sa Diyos. Una, tandaan natin nung tayo po ay bininyagan, meron tayong ipinangako sa Diyos. At ang pangako na ginawa natin nung tayo ay nabinyagan, na inilalaan natin ang ating buhay para sa Diyos. Pero marahil sang sasabihin ng ilan, Father, bata pa kami nun, baby pa kami nun. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, halos taon-taon, tayo ay nanunumpa muli sa ating pangako nung tayo'y nabinyagan. Kaya nga magandang tanungin ng ating mga sarili, sa mga pangako ba natin na binibitawan sa Diyos, ilan po ba dito ang ating tinutupad? Sa pangangako natin sa Diyos sa tayo ay magpapakabuti, ilan po sa atin ang nagpapakabuti? Sa pangako natin sa Diyos, napipiliin natin ang tama sa ating mga buhay, ilan po sa atin ang pumipili ng tama sa ating buhay? Ang pagbibinyag sa atin ay pagpapanibago na tayo ay nangako sa Diyos na magpapakabuti. Ang pagbibinyag sa atin ay pagpapaalala sa atin na ang buhay natin ay dapat nakalaan para sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan magandang tanungin sa ating mga sarili. Ilan sa mga pangako natin sa Diyos ang ating tinutupad? Ilan sa mga pinangako natin sa Diyos ang ating tinutupad araw-araw? Yun po yung una. Pangalawa, nung tayo ay bininyagan, ang isang responsibilidad na ipinagkaloob sa atin ay ipakilala si Jesus. At paano po ba natin dapat maipakilala ang Panginoon? Sa pamamagitan lamang ba ng salita ng Diyos? Sa pamamagitan lamang ba ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? O napakagandang pagpapakilala sa Panginoon ay kung paano tayo nagsasabuhay sa turo ni Jesus. Kung paano natin ipinapakilala si Jesus, ang pagmamahal ni Jesus sa iba sa pamamagitan ng ating pansariling buhay. Kaya nga magandang tingnan yung pang-araw-araw nating buhay. Kung sa pang-araw-araw po ba nating buhay na ipakikilala natin ang Panginoon sa iba. Kung ikaw ay padre de pamilya, na ipapakilala mo ba ang Diyos, si Jesus sa iyong pamilya? Kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay ina,
na ipapakilala mo ba si Jesus sa iyong pamilya? Alam niyo po mga kapatid, nung nakaraang Disyembre, habang ako po ay nagmimisa dito sa Quiapo, meron pong isang lalaki na pamilyar ang muka na nagsimba sa akin. Nung nakita ko po itong lalaki na ito, sabi ko, saan ko nga ba ito nakita? Tapos naalala ko nung ako po ay batang pari pa, lagi pala siyang nangungumpisal sa akin doon sa una kong parokya. At nung umalis po ako ng parokya na iyon at nalipat sa ibang parokya, sumusunod pa rin naman po siya. Pero aaminin ko po sa inyo, may mga pagkakataon na pinagtataguan ko po siya. Bakit? Dahil kapag nangungumpisal po siya, 1 oras. Napakahaba po eh. Sorry po Ito'y pag-amin lamang po, patawarin po ninyo ako. At nung nakita ko siya last December, sabi ko, ito siya, ito na naman siya. At nagulat na lamang ho ako, pagkatapos niya hong magsimba, the following day, nandoon na po siya sa eskwelahan. Nag-aabang sa akin. Sabi ng mga staff namin, Father, may naghihintay po sa inyo dito. Sabi ko, wala ako nun sa eskwelahan. Kaya sabi ko doon sa mga tao namin doon, pakipicturan nga. Pinicturan nila. Pinadala sa akin yung picture. At nung nakita ko yung picture, siya nga. No? Kaya tinanong siya ng mga staff namin doon sa eskwelahan. Sabi nila, ano bang kailangan niyo ho kay Father? Sabi ho nung lalaki, mangungumpisa lang po ako. Sa kanya lang po kasi ako nangungumpisal. 7 taon na po ako doon wala sa parokyang iyon. Ibig sabihin, 7 taon na din daw po siyang hindi nangungumpisal. Sabi ng mga staff namin sa kanya, galing ka naman sa simbahan ng Quiapo. Maraming pari doon. Maraming pwedeng duminig ng iyong kumpisal. At ang sabi po nung lalaki, kay Father, nakikita ko po si Jesus. Alam niyo po, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Nagbiro pa nga ako sa sarili ko, sabi ko, mataba na pala si Jesus. Pero hiyang-hiya po ako sa sarili ko na iyon. Dahil tinatakbuhan ko siya, tinagtataguan ko siya. Pero sa pagkapari ko po pala, nakikita niya si Jesus. Mga kapatid, tayo pong lahat ay binyagan. At kung tayo pong lahat ay binyagang Kristiyano at Katoliko, nawa makita sa pamumuhay natin si Jesus. Makita sa pang-araw-araw buhay natin na tayo ay binyagang Kristiyano dahil nasa sa atin si Jesus. Panghuli mga kapatid, nang nagbukas ang langit, may tinig na narinig. At ang itong tinig na to ay mula sa Diyos Ama. At ang sabi ng Diyos Ama, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Para na rin sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Diyos sa Panginoong Jesus, anak ko yan. Parang sinasabi niyang proud ako dyan dahil naisa sa katuparan ng Diyos ang kanyang pangako sa bayan ng Diyos. Naisa sa katuparan ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Naisa sa katuparan ni Jesus ang lahat ng plano ng Diyos para sa sanlibutan. Magandang tanungin din ng ating mga sarili. Do we also make God proud in all the things that we do in life? Kinalulugdan ba ng Diyos ang mga bagay na ginagawa natin dito sa lupa? Kinalulugdan ba ng Diyos ang ating mga desisyon na ginagawa dito sa lupa? Kinalulugdan ba ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa mundo na ito? Dahil tandaan natin,
Kung tayo ay binyagan, lahat ng bagay na ginagawa natin ay dapat nagbibigay papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, tandaan din natin na tayong lahat ay bininyagan. At kung tayo ay bininyagan, may pangako tayo sa Diyos. At kung tayo ay may pangako sa Diyos, nangangahulugan na dapat na ipapakita natin ng Diyos sa ating buhay. At kung napaipapakita natin ng Diyos sa ating buhay, tunay tayong kinalulugdan ng Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Mga kapatid, huling araw ng Pasko. Ngunit kung tutuusin, hindi naman talaga natatapos ang Pasko kung nasa puso natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa Ingles, tinatawag natin ito, the work of Christmas begins. Ang pagkilos at paggawa ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ay nagsisimula ngayon. Hindi matatapos ang Pasko dahil nasa puso ang mahal na pong Jesus Nazareno. May pangako na ipapakita at tunay na tayo'y kalulugdan ng Diyos. Muli po mga kapatid, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Amen.